Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong ating pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamarami hong nakuwang boto ho sa kasaysayan ho ng Kalawakan. Walang iba kundi si Senador Robin Padilla. Oh, mga kababayan, marami hong nagulat. Marami hong na-shock, marami hong sabihin natin nagtaas ang kilay. Kasi ito si Senador Robin Padilla, mga kababayan, mga ka-analyze. Isa rin ho ito siya nagpahayag noong mga nakaraang taon tulad ho ni Bato de la Rosa na handa siyang makulong. Oh, kapag kinulong daw ito si Bato de la Rosa sa ICC at ito si Digong, ay maganda pa raw dyan abroad, masarap pa raw ang pagkain. Sanay naman daw siya sa kulungan, yun ang sabi niya. Excuse me. Ang problema kasi rito kay Bato de la Rosa at kay Senador Robin Padilla, siguro, hindi nila sukat akalain na mangyayari ito kay Digong. Kaya ginagawa nilang pang sales talk yung mga ganong statement sa mga DD shit para suportahan sila sa kanilang pagiging politiko. Hindi nila sukat akalain na mangyayari ito Ala nila biro-biro yung ICC. Magmula ho nung dumating sa Hong Kong, dumating si Robin, alam ko nasa Hong Kong ito Sumama pa ito mga kampanya dun Di ba nung nakaraan? Tapos hanggang dumating ho ito si Digong sa airport. Sinerve sa kanya yung warrant of arrest ng ICC na ibinigay sa Interpol at nagpa-assist naman dito sa Philippine National Police. Dito sa kay CIDG Director General Torre, hindi rin ho sumulpot ito. Hanggang sa ilagay sa Villamor Air Base si Digong, hindi rin sumulpot. Hanggang sa maisakay sa eroplano nung private jet plane daw ni Ramon Ang, etong si Digong, ang tagal pa nag-steady dun Hindi rin ho sumulpot ito. Abay, marami hong nagulat, marami hong nasyak na kung saan ito si VP Inday Sara Duterte. Nung nagpunta ho ng The Hague, Netherlands, kasama ho ito si Baklang Roque. Itong si Mr. Roque. Abay, nando doon si Robin. Putik, ang lakas ng dating. Pormadong-pormado. May dala pang parang bag na attache case na akala mo abogado Naka-all black pa naka-push, pa yung buhok. Tapos naka-sunglasses pa na lakas ng dating Alam mo, abogado Tapos naglalakad. Maglakad Tinanong pa ng reporter, Sir, Senator, Mr. Senator, good morning. Pwede ko yung ma-interview? Putik, ang lupit ng bitaw ng salita ni Robin. No comment mo na please. Putik, ganun ba to? Lakas ng dating Akala mo naman may magagawa siya dyan. Wala naman magagawa dyan. Tatayo-tayo ka lang naman dyan. Poporma-porma ka lang dyan. Magsasalita-salita ka lang naman dyan. Gagawin mo sa Facebook account mo, ilalive mo lang ng ilalive. Pero reality sa kaso ni Digong, wala kang magagawa dyan, Robin. Anong ginagawa mo dyan? Anong meron? Akala ko ba itong mga senador na ito mga naka-break? Mga busy na sa kanilang mga kung ano-anong personal na buhay. Kaya yung impeachment trial hindi pa magaganap. Si Robin pa biyahe-biyahe lang ng Dahiga, Netherlands. Ito mga kababayan, nako, mukhang mananagot ito sa Senado, si Senador Robin Padilla. Mukhang mapapunishment ito. Mukhang mayayari ito kay Senate President Chis Escudero, na asawa ni Hart na ex ni Jericho Rosales. Alam niyo mga kababayan, bakit? Abay, ito pala si Senador Robin Padilla. Lumayas pala ito ng Pilipinas. Hindi nagpaalam. Lumayas ng Senado. Basahin natin itong report Kinumpirma ng Senate Director of Protocol Services na walang travel authority si Senator Robin Padilla sa kanyang biyahe sa Netherlands Dahig. Nako po, naloko na. Walang travel authority. Ibig sabihin stokwa ito. Ibig sabihin lumayas.
Si Senator Robin Padilla sa kanyang biyahe sa Netherlands. Kasama niya sina Vice President Sara Duterte at dating spokesperson Harry Roque. Nakamputi po. First, no? Ang bigat no? BP Inday Sara Duterte. Baklang Roque, sorry. BP Inday Sara Duterte, Mr. Roque, Robin Padilla. Ayon sa Senate Policy Order on Foreign Travel, hindi kailangan kumuha ng TA para sa personal na biyahe ng mga senador at empleyado ng Senado. Matatanda ang dinalaw ng Vice President ang kanyang amang nakakulong sa International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra droga. Sabi rito, ayon sa Senate Policy Order ng Foreign Travels, hindi kailangan kumuha ng travel authority para sa personal na biyahe ng mga senador at empleyado ng Senado. Hindi naman ito, hindi naman personal ito. Hindi personal na lakad ito. About politics ito Pag sinabing personal, siyempre, siguro mamamasyal ka, sama mo pamilya mo, walang halong politika. May halong ito? May halong politika ito Si Digong ang nandiyan dyan ang subject Diba? So, kailangan ho ng travel authority. About politics ito, about politika, andyan dyan si Digong. Ibig sabihin, kaya sila nandiyan dyan, may kinalaman sa politika. Dahil ang target, ang nila dyan, si Digong. Dahil nakakulong dyan, nakapiit ho dyan sa Dahig, Netherlands. Grabe kasi na Robin Padilla. Anong ginagawa mo dyan? Sir, tanungin kita, sir, Ako magtatanong sa'yo bilang isang netizen. Bilang isang mamamayang Pilipino, butante rito sa Republika ng Pilipinas. Bakit ka nandyan? Anong ginagawa? Buti sana kung tototohanin mo yung sasagot mo, kakatuka doon. Oy, magpapakulong ako! Buksan niyo tong pinto! Sasamahan ko si Tatay Digong. Ngayon natin na-realize na laman na lahat ng mga binabanggit ni Bato de la Rosa, Robin Padilla na ilalaan ng buhay, pati si Ipe, kesyo ganyan, kesyo ganito, stock shit. Hindi pwede mangyari. Kasi unang-una, kung gagamitan mo na, kasi kung tangan didi shit, yung sinabi ni Robin Padilla na, pag nakulong si Tatay Digong, si Bato de la Rosa sa ICC, magpapakulong na rin ako. Total, maganda dyan, ibang bansa, masarap ang pagkain, sanay ako sa kulungan. Pag narinig ng tangan didi shit yun, hahanga, ay grabe si Senador Robin Padilla, tapang, magpapakulong. Robin. Diba? Kung tangan DD shit. Pero, kung kahit DD shit ka, loyalista ka, taga-suporta ka ni Pangulong Bongbong, gagamitan mo ng utak, isi-set aside mo yung anti sa magkabilaan o fro sa magkabilaan, gagamitan mo ng utak. Malabo mangyari yun. Hindi pwede mangyari yung magpapakulong sila dahil kay Digong. Bakit ko nasabi? O pwede ba yung pupunta ka dyan, sasabihin mo, magpapakulong ako? Ano feeling nyo pag bubuksan kayo ng selda, papasok kayo sa loob? Pwede ba kayo ikulong kung wala naman kayong kaso, wala naman kayong warrant? Di yung magkukulong sa inyo po pwede pang makasuhan ng illegal detention. Bakit? Isipin mo ikukulong ka. Ba't kayo kukulong, Robin? Bakit kapag bubuksan ng pintuan? Bakit kapag bubuksan ng selda at patutuloyin ka sa doon sa selda ni sa selda ni Digong na hindi naman mukhang kulungan, mukha namang kondo. Kaya malabo Ibig sabihin, itong mga ginagawa niyang statement, puro pambubuladas lang ito. Puro pambubula. Para maramdaman ng taong bayan ng mga DD shit na mahal nila si Tatay Digong. Kasi alam nyo naman dyan, mga kababayan ng mga DD shit, mga tanga nga Mga bugok-bobo nga na kung saan, kapag nakita nila ang isang personalidad, o isang politiko, isang artista, na kapag mahal si Digong, sinabi lang, mahal ko si Digong, tatakbo na agad yan, boboto na agad nila. Ibig sabihin, ginagawang puhunan si Digong. Parang si Ipe, isipin mo, tumakbo sa Bulacan, talo. Tumakbo sa Mandaluyong, talo. Ngayon ako nakakita, nakarinig, nakabalita na lagi na nga lang talo sa local, nag-national pa. Nagsenador pa, tumakbo pa ng national. Isipin mo, lagi ka nang talo sa local. Magna-national ka pa. In-upgrade,
Ang alam ko, ang uma-upgrade sa national, yun yung mga umupo na pumuesto na sa lungsod na kung saan tumakbo na ng local. Eh, ito naman laging talo. I-upgrade yung sarili, magna-national. Wow, Philip, ang lupit mo. Sabi ni Philip, yung sinasabi niyong mahal niyong tao, ako, lalaan ko buhay ko kay Tatay Digong. Nakamputi. Sigaw rin mga DJ siya. Siyempre, nakakita, nakarinig ng gano'ng eksena Utu-utu na lang. Philip, iboboto ka namin, Philip. Dahil mahal mo si Tatay Digong. Kung tumatagal itong mga patanga ng patanga. Ay, naku mga kababayan. Okay, kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa siya mantalangin yung lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye you.